Dahil ang ganda po nung introduction, Sister Gwen, para po tayo magpapatotoo, uunahan ko na po yung mga gusto magpasalamat sa Lord. No, sino po dito yung napagpala sa ating awitan? Amen. Alam niyo po, kaninang umaga, grabe po yung iyak ko dito sa gilid. Sabi ko, Lord, yung makeup ko, Lord. Pero hindi ka po mapigilan. Amen. Ayan, ang aga umiyak na po. Good afternoon po muna pala sa ating mga kapatid na nanonood po sa live at yung mga nandito po, no. Yung inawit po natin kanina na mula noon hanggang ngayon. Amen po. Di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Ang aga umiyak. Alam niyo po, I just look back doon sa ginawa ng Lord sa buhay ko, na mula noon hanggang ngayon, since the day I surrendered my life to Jesus, hindi siya nagbago. Tapat kailan pa man. Amen, mga kapatid. Tapat po ang Lord sa buhay niyo. Amen. And gusto ko pong i-take talaga tong opportunity to thank the Lord. Alam niyo po, this year, one of God's word na talagang di mawala sa isip ko, sinabi sa akin ng Lord, I will bless you as long as you live. Alam niyo po, dito po sa side. And indeed, alam niyo po, grabe po yung blessing sa akin ng Panginoon. Na po, totoo po talaga, when you are walking in the Lord, no po, hindi ka talaga niya pababayaan. Alam niyo po, alam ko na testify ko na po to sa inyo last time and this year. Sabi ko nga, Lord, I was counting yung rent to own namin for the whole year. No, alam niyo po, ang quota namin is 60 units na rent to own. And I just sold 48. Sabi ko, Lord, okay lang kahit di ako nakakota. Kasi pag kota po, twice of the commission. Kasi ayoko pong masyadong mag-focus doon sa money, no po. But I want to focus on the Lord kasi sa Bicol po, hindi na po ako masyado nag-work. Ang trabaho ko na lang po ay magpagalit sa mga staff pag medyo may palpak po kami. Hindi, joke lang po, no? So, it's more on management, overseeing, but most of the time, wala po masyadong ginagawa sa trabaho. But praise be to God. 48 units rent to own, 50 units, more or less 50 to 70 po na rent only. Overflowing po yung blessing sa akin ng Panginoon. And alam niyo po, sobra-sobra talaga that I was able to share that blessing ng Lord. Alam niyo, sabi ko nga totoo talaga yung salita ng Panginoon, no po, na I will bless you as long as you live. And nagamit po tayo ng Lord. Yun po yung pinakamaganda doon. Hindi po yung material things, but all of those are bonus. No po, so ang ganda po ng ginagawa ng Lord. Masasabi niyo po ba that this year, the Lord has been so good and faithful sa buhay niyo? Amen. Binalikan niyo na po ba yung since day one ng buhay niyo ngayong taon? Amen. Praise God, no po. So, sabi ko nga, Lord, grabe. Kahit siguro 10 lang sa rent to own ko ang mag-fully paid, talagang milyonarya na si Sister Mean. Ilan po yun? Sabi ko, Lord, alam niyo po, grabe ang Panginoon. Kasi yung blessing niya sa akin ngayon, hindi lang pa ngayon to the next years of my life. Ganun po yung blessing sa akin ng Lord. And that is because I believe it's because of the favor of God. When you obey God, hindi po talaga kayo magsisisi. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, walang magsisisi sa Panginoon. Amen. Pinagpala ka ng Lord. Amen po. So praise God. And ito pong topic natin is very close to my heart. No po, sabi ko nga, nung tiningnan ko siya, wow. And while I was doing this topic po, no, naisip ko balikan yung word sa akin ni Lord last January 1. And na-surprise po ako kasi nakalimutan ko yung word ng Lord. Alam niyo po ba, this key verse natin was His word to me last January 1.
Diba? Grabe. Sabi po dito, sige po. Sabi po dito, to everything, sabi sa Ecclesiastes 3, 1 to, verse 1 lang po pala yan. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Alam niyo po, yung Ecclesiastes 3, pag binasa niyo po yan, no, pababa, diyan niyo po makikita ang lahat ng season ng buhay natin. Kung ano po yung mga normal, talaga na season na pagdadaanan natin. Sabi po diyan, a time to sow, no, and a time to harvest. A time to be born, and a time to go home to God. That's the reality of life, no, na season na pinagdadaanan natin. But with all of those, lahat ng season na pinagdadaanan po natin, meron pong purpose ang Panginoon. Kung kanina po nanood po kayo, majority ng nandito ngayon, nandito rin kaninang umaga. Amen po. Praise God sa mga buhay ng mga masisipag na anak ng Diyos na nandito ngayon. Talaga naman, no? Mahal na mahal niyo po ang gawain ng Lord. Praise God. Sabi ni Pastor kanina, di ba? Lahat yan may purpose. Kung bakit ka nandyan, may purpose ang Panginoon. Na po. So, but before that, manalangin po muna tayo. Praise God. Sige po, let's pray, Lord. Marami pong salamat sa hapong ito, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Lord, na hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon, at sa mga araw na darating. Ikaw ay tapat at mabuting Diyos. And this afternoon, Lord, we just want to honor you and to glorify you, God. And naniniwala po ako, Panginoon, nandito ka sa aming kalagitnaan. Lord, speak to our hearts, oh God. And Lord, if ever, Lord, na meron po kayong mga nagawa, naisip o nasabi, Lord, mga bagay na nakakapaghinder sa amin, Lord, na makalapit sa iyo, Panginoon, patawarin mo po kami at patuloy pong linisin ang iyong banal na dugo. Lord, ikaw po ang marinig. Speak to your people, oh God, this afternoon. I believe, Lord, meron kang nais sabihin sa bawat isang naririto. Lord, purihin ka at dakilain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Ayan, praise God. And alam niyo po, hindi talaga ako makapag-decide sa topic natin or sa ipapangalan ko dito. Pero share ko sa inyo. But I decided na i-entitle siya na Embracing the New Season. Diba? Ready na po ba kayo sa next season? Ready na po ba kayo sa next year? Amen, diba? So, some of us parang, grabe, ang bilis ng panahon. Parang last time lang, 2024 lang. Ngayon, 2025 na, ang bilis po talaga ng panahon. And when you say moving into a new season, pag-aralan po natin to. When you say moving, ang definition po ito is producing or transferring motion or action. It's an action word. No po, merong kang gagawin. Amen po ba? Amen. You need to do something. Next po, sabi po dyan, moving from one place to another. May iiwanan, may bagong pupuntahan, may bago. Amen po ba? Sino yung may mga bagong damit ng Pasko? Amen po? Diba? Alam ko lahat tayo niyan. Marami tayong na-receive na mga bago, may mga binili tayo. No? And there's so much more in the Lord. So, yun po ibig sabihin, moving into a new season. Meaning, may pagbabago. Amen po ba? So kung last time, yung pag-attend natin, lulubog lilitaw tayo, this time, you are becoming new. Amen ba? Amen. Iniiwanan natin yung dating tayo sa 2024. Sabi ko nga, Lord, grabe, parang last year po yata, ako rin po yung nag-preach ng last Thursday. And sabi ko nga, Lord, yun ba yung nag-share ako na mag-open sila ng bank account? Sino po yung nakapag-open ng bank account this year? Oh, alam niyo po ba, grabe si Lord talaga. Ako po, nag-open po ako ng additional bank account this year. 3 po ang bank account ko ngayon. And alam niyo po ba, lahat yon nilaman na ng Lord. Ganyan po pinagpala si Sister Mean. No po? And alam niyo po to, wala po ako ibang itinataas sa lahat ng nangyayari po sa buhay ko kundi ang Panginoon. Kasi
Sabi nga, may nag-chat nga po sa akin. No, kasi binabalikan ko po dati, grabe nung kabataan ako, taga-receive lang po talaga ako. Inaabangan ko po talaga yung mga elders natin sa ipapamigay nila. But now, we are now able to bless them. Tayo na ngayon yung nagbibigay. And it's indeed more blessed to give than to receive. Alam niyo, pag nandun na po kayo sa, grabe Lord, no, ikaw naman ngayon na nagbibigay. Pray po and declare in your life that one day, Lord, ako naman yung magbe-bless sa mga pastors namin. No po, ako naman magbe-bless, Lord, sa mga leaders namin. No po, praise God sa buhay ng aming dyan. No, dati talaga, Ate May, 20 lang, 20 lang. Yun lang pamasko mo sa akin. Di ba? Ngayon, siya naman yung namimigay. So, God is good. Di ba po? Kailangan may elevation. Kasi po ganyan po, 20 lang tagbe-20 kayo nila Sir Leo. Sabi niya, tagbe-20 kayo Sir Leo, but praise be to God, ngayon siya naman yung nagbibigay ng mga regalo. Dapat ganun po tayo mga anak ng Diyos. Hindi po tayo nananatili doon sa tayo lang yung nagre-receive. Dapat napupunta rin tayo sa season na next year, Lord, ako naman yung magbibigay. No, ako naman yung overflowing. Kaya nga po, it's more blessed to give than to receive. Kasi ikaw, personally, you are overflowing with blessing. And you are blessed for a purpose to be a blessing to others. Yan po ang purpose. Alam niyo po, dapat alam natin kung ano yung purpose natin. Kung bakit meron kang business, kung bakit ka nag-aaral, kung bakit ka pinagpala ng Panginoon. Ano yung purpose ni Lord? Alam niyo po, one of my purpose na pinakita sa akin ng Panginoon na po, hindi lang po kasi ako nag-work, I also have my two team. Sa team ko po kasi may dalawa po akong assistant. No, alam niyo po that feeling na nakakapagbigay ka ng trabaho sa ibang tao. No, na gagamit ka ng Panginoon para pagpalain din sila. Sabi ko, Lord, ang sarap ng feeling. Lalo na po nakakapagbigay ka na rin ng bonus. Alam niyo po, ang saya po ng puso ko. Kasi dati, nung empleyado po ako lang yung nag-aantay ng bonus. No, ngayon tayo na yung nakakapagbigay ng bonus. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo before, kung ngayon empleyado ka, declare and prepare your heart na next time ikaw naman ang employer. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi nananatili sa isang season lang. Di ba po na if ngayon po may mga pinagkakakitaan kayo, expect from the Lord na mas malaki pa yung piniprepare sa inyo ng Lord. Alam niyo po, medyo mapapaaga lang to sa adlib ko. Sa adlib, no? Ako naniniwala po ako na ang pagiging pinagpala natin, hindi po yan seasonal. Na po? There are seasons in life na may molding, may preparation, na po, may sowing, pero yung blessedness mo, kahit nagtatanim ka, yung pagiging pinagpala mo po, hindi po yan nagbabago. Amen po ba? Gusto niyo po ba yon? Amen. Hindi po na nagtanim ka, nawalan ka, hindi. Kasi bago ka pa magtanim, provide na ni Lord yung blessing sa'yo. Amen po ba? Amen? So, alam niyo po, sabi ko, while I was sitting down, Lord, simula nung matapos yung, kasi po, bago po ako pinagpala ng Lord, sabi ko nga, there is a molding season ng heart ko na prepare ako ng Lord na wag makorap. Kasi po, totoo po yan, ang pera po, no, nakakakorap. Pag hindi po maayos ang puso natin. No po, pag hindi natin naunawaan kung ano yung purpose ba't pinadadaan ng sayo ni Lord, take note po, lahat ng meron kayo, pinadadaan po yan sa inyo ng Panginoon. You are being a steward. Pag inisip mo na sa'yo yan, hindi mo i-release yan. No po, so, ano nga ba yung sinasabi ko? So, ayun na po. No, pag alam mo yung purpose mo, no po, pagka, yun, vessel, yung blessedness natin, no po, hindi po yan seasonal. Alam niyo po kailan niya siya nagiging seasonal? Pag seasonal ang pagsunod. Ngayon, magbibigay. Pagka hindi niya gusto, hindi magbibigay. Alam niyo po, buhay na po natin ang pagbibigay. Amen po. Sabi ko nga, giving to the church is a great opportunity.
it's a great privilege na magamit ka ng Panginoon to provide the church. One of my favorite na word na binigay sa akin ng Lord is, wag na wag mong pagdadamutan ang Panginoon when it comes to giving. Amen po ba, church? Amen. That is the secret. Pag ang kamay mo bukas, amen po ba? Pag nagre-receive tayo, nakabukas. Amen po ba? May nagre-receive po ba nakaganon? Wala po, di ba po? Lahat nakaganon. Di ba? And it's the same with giving po, no? So, marami tayong season ng napagdadaanan, pero nananatili yung pagiging pinagpala mo. Amen. Minsan po, totoo po yan, meron tayong pagdadaanan, pero hindi nagbabago kung sino ka sa paningin ng Panginoon. Kasi dumaan ka sa season na yan, kasama mo pa rin ang Lord. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Praise God. So, next po. Nung nakita ko po yung team natin for the last 2 months, no po, ito kaagad yung binigay sa akin ng word ni Lord. In Luke 5:37 to 38, no, a new wine requires a new wineskin. Ilang beses po yan ninyong natin narinig dito, tama po ba? Marami pong nag-preach, a new wine requires a new wineskin. Sino po dito ang bago ng wineskin? Amen. Ano ba yung wineskin? Na po. So, basahin po natin yung sa Luke 5:36 to 38. Na po. Samahan niyo po ako. Sabi po dito, ang Panginoong Hesus po yung nagsasalita, He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. So, hindi ko po alam kung sino dito nakakita na sa inyo or nakapagawa na nito na nabutas yung pantalon at nagtapal. Tama po ba? Ano po ang ginagawa nyo? Di ba, mostly, ang ginagawa nila is humahanap sila ng halos same na tela, parang ganun po, no? And yung lola ko po, dati nung bata kami, nakikita ko po siya ng ganun. So, ang sinasabi po dito, pag meron po tayong tatapalan, no, hindi pwede na lumang-luma na tapos bagong-bago yung itatapal mo kasi hindi sila magmamatch. Na po, mapupunit yung old. Na po. So sabi dito sa 37, and no one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskin. So para po mas maunawaan natin, Tagalogin po natin ito. So sabi po dito ng Panginoon, sabi dito, hindi ginugupit ang bagong damit para ipagtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. So sana po habang binabasa po natin, mas maunawaan po natin kung ano yung po iibig sabihin. So question po, sino po dito nakakita na ng old wineskin? Alam niyo po ba yung wineskin? Sino po nakakaalam ng wineskin? Raise your hands. Okay. Marami pala dito ang hindi pa nakakaalam kung ano yung wineskin. Di ba? Ang wineskin po, kung nakanood na po kayo ng mga palabas nila, sino ba yung yung kalimutan ko yung pangalan nung yung mga Soro, ganon. Sa old, kasi, yung tumbler nila, ang tumbler po nila noon, para po siyang sa tela. Naalala niyo na po, alam niyo na ngayon kung ano yung wineskin. Siya yung parang tubigan noon. O, yung tumbler niyo ngayon, noon hindi yan lata. Hindi siya plastic. Noon, po siya, parang cloth. Ganun po siya. Mostly, alam ko, gawa sa camel na skin. Ganun. So may ibig sabihin, kung merong gagawing bago si Lord, kailangan yung re-receive, bago rin ang sisidlan.
'Diba? Kasi hindi pwede na ang ganda-ganda ng gagawin ng Panginoon, pero yung mindset mo, nananatili ka sa old. Na po, later on, we will see kung ano po yung ibig nating sabihin. So, next po, himay-himayin lang po natin, sabi po dito, sa hindi pwedeng maglagay ng bago sa luma, pareho silang masisira. Can I hear an amen? Maganda yung plano ng Lord, pero hindi ka makasabay. Kasi, nandun ka pa rin sa dati. Kaya kailangan po may new wineskin. No, para yung ibubuo sa'yo ng Lord, hindi masayang. Sabi dito, it's not much. Kailangan match kayo ng Lord. Sa new season na pagdadalhan sa'yo ng Lord, dapat match kayo. Dapat nagkakaunawaan kayo ng Panginoon kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay mo so you can be effective kung saan ka ilalagay ng Panginoon. Amen po. Number 2, ang bagong alak ay hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan. Matatapon ng alak at ang sisidlan ay hindi mapapakinabangan. That's why may mga season ng molding ng puso. Ano ba yung minomold, sister? Ano yung molding na yun, no? Minsan tinatapas ng Lord yung mga puso. Yung puso natin kasi, merong mga hindi pa maayos. Tama po? Tama po? At pag ang puso natin, pag hindi maayos, sabi nga, naalala ko lang po ngayon, no? Let's say, meron kayong anak na 5 years old at humihingi siya ng sasakyan. Would you think kaya niyang i-drive? Hindi. So kailangan, may ano pa yan, may age limit yan, kailangan niya muna mag-aral, di ba po? Kaya po may tinatawag na molding preparation season. May pinagpipray ka, hindi mo pa makuha. Lord, ang tagal naman because you are not prepared. You are not ready yet. At pag binigay yan sa'yo ni Lord, mapapahamak ka. Sabi dito, hindi mapapakinabangan. Yung sisidlan, baka masira. Baka masira kapag yung pinagpe-pray mo na ang tagal. Lord, ang tagal na. Gusto ko rin ng ganitong blessing. Gusto ko rin magamit mo ako nito. Dito, Lord. Kaya lang, yung puso mo hindi prepared. Amen. Handa ka na ba? Corina Sanchez lang. Handa ka na ba, kapatid? No? Alam niyo po, napakaganda ng plano ng Lord sa atin. Sabi po kanina ng mga nagpatotoo, nabanggit din po ni Pastor Tony, for I know the plans I have for you. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa iyo. Pero dapat revealed sa iyo at ready ang puso mo para pag nandun ka na, no, yung pinagpe-pray mo, ma-enjoy mo. Amen ba? At makita mo kung ano yung purpose mo, bakit nandun ka. So, next po. Let's study Luke 5. So, usually po ganyan ako. Pag may word sa akin si Lord, titingnan ko yung buong konteksto. Titingnan ko po yung mga before na chapter. Kung ano yung meron doon, bakit sinabi ng Lord yun. So, while reading Luke 5, I started dito sa first part ng 4 fishermen called as disciples. Ito po sila Peter, who was Simon before, no, na pwede po natin basahin sa verse 4 to 5 yata yan, no? Sabi po dyan, sila, alam ko po marami nakakaalam nito, na nangisda sila buong magdamag. Pero sabi ng Lord, launch into the deep. Ano po sagot ni Pedro? Lord, magdamag na kaming nangisda. Take note, mangingisda po sila since birth. No, so alam nila kung anong ginagawa nila. Pero nakakatuwa po dyan, na po, sabi doon ni Lord, launch into the deep. And sabi nila, Lord, we have been, nagtotoil sila, kaya ba anak? Luke 5. Sa ano na lang, sa... Ayan po. So, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda. Next verse po. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, ihuhulog ko ulit ang lambat. No, the old mindset, kung hindi sana makikinig si Pedro, no, Lord, uulitin na naman namin, iikot na naman kami. Alam niyo po, ako kasi mahilig ako manood ng mga variety show.
sa Korea. Sorry na, pastor. No? So, manoy pa ako manood ng mga variety show na nangingisda. Yung mga basta yung mga namumundok, nangingisda, ganyan. Alam niyo po, ang hirap pala ng mangingisda. Kasi nakakahilo, tapos mag-ano ka ng lambat, maghihila ka, no? So kung ikaw si Pedro, magdamag kayo ng isda. Ano sabi, Lord, nakakapagod, di ba? That was an old wineskin. Pero si Pedro, sabi niya, pero dahil sinabi nyo, wow, na po. Ano po yung next na nangyari? Di ba po? Alam ko po, you are well familiar about this verse. Sabi po niya, kaya pumalaot sila at hinulog ang lambat at napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira ang kanilang lambat. Overflowing blessing. So kung may pinagawa sa'yo si Lord noon at sabi ng Lord, gawin mo ulit ngayon, anak. No po, ito po, naalala ko lang na i-share ko sa inyo. Sabi ko nga po, itong trabaho ko, late 2021 yata, December or November, nag-message ako sa company. Wala po akong reply na na-receive. So, matatapos na ng December yung first project kong building dito sa Limay at si Mama mawala na rin po ng trabaho, tapos na rin yung construction. So, I was praying and yung heart ko sa Lord, nandun talaga na si Lord ang bahala sa atin, ma. Kung noon di tayo pinabayaan na Lord, hindi rin tayo pababayaan ngayon. Pero alam niyo po, yung kaaway, medyo binabagabag din ako kasi sabi ng nanay ko, ikaw magbayad ng ikaw magpakain. Si Lord ang magpapakain sa'yo. Sabi ko sa mama ko, si Lord ang magpapakain sa'yo. Ayoko sabihin ako kasi alam ko, without the Lord, I am nothing. Alam niyo po, eto na, December, tapos January, magpa-fasting. Alam ko po, January yun eh. Sabi ng Lord sa akin, message mo yung company. Sabi ko, Lord, message ko na hindi ko re-replyan. So, nakakahiya, Lord. So, di pa ako nag-message. Alam niyo po, for how many times, sabi ng Lord, i-email mo ulit, i-message mo ulit. Until, sabi ko, sige na nga, Lord. Wala namang mawawala sa akin kung itatry ko. Diba po? Alam niyo po, nung minessage ko nung araw na yun, pinapunta ka agad ako sa opisina. Alam niyo po yun, there is a blessing in obedience to God. Ang blessing nandun na eh. Niready na ni Lord lahat, prepare niya na. Gagawin ko na lang, pupunta ako dun. Alam na ni Lord kaya pinamessage. Pero kung hindi ako pumunta, listen, kahit ready na yung blessing ni Lord sa'yo, kung ikaw ayaw mong sumunod, you cannot gain that blessing. Kaya po, kailangan match kayo ni Lord. Kailangan nagkakaunawaan kayo ng Panginoon. No po? Kasi kung hindi, yung blessing sa atin, hindi natin mararanasan. Kaya po, it takes partnership with God. You cannot live your life on this earth na sa'yo lang. Sarili mong diskarte, sarili mong karunungan. Bakit? Si Lord, siya lang ang nakakakita ng lahat ng bagay. Ikaw, eto lang nakikita mo. Tama po ba? Pero si Lord, andun na. Andun na sa dulo si Lord. Nakita niya na yung buhay mo, kapatid. All you need to do is to surrender and to trust the Lord and obey. Amen. Very important po ang obedience. Lalo na po pag nasa season kayo ng molding. Praise God. So number 2, Jesus healed the leper. Around, ko lang po siya, no? Basahin niyo po mamaya, the whole chapter 5, no? Marami po kayo matututunan dyan, pero bibilisan lang po natin, no? Ito pong, may ketong po. Basahin po natin yan sa verse 14, no? Sinabihan siya ni Jesus, huwag mo itong sasabihin kahit kanino sa halip. Ito po kasi ay pinagaling ng Panginoon. Amen po. So sabi niya dito, actually gusto ko po sana English. Kasi meron po akong may inano dyan. Pero sige, okay na po yan. Sabi, huwag mo itong sabihin kahit kanino sa halip, pumunta ka. So it's an action word. Amen. Kanina, launch into the deep. Di ba may pinagawa si Lord ngayon? Pumunta ka sa pare at magpasuri. So, ganun po kasi sa panahon po nila Jesus, no? Kailangan may magsusuri sa'yo. Di ba po kunwari yung mga ketongin, ganyan, di po sila allowed to enter the city, no? Unless they are healed. Parang ganun po, no? So, may pinagawa si Lord. And indeed, gumaling na siya.
Amen po ba? No, so next po is yung Jesus forgives and heals the paralytic. Ito po, paralisado siya. No? Ayan, basahin po natin yung sa verse 24. Ayan. So paralyzed po siya, pero pinagaling ng Panginoon. Amen po? May kagalingan sa Lord, mga kapatid. Amen? Sabi po dito, sabi po sa verse 24, ayan, ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako, na anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka. Ang dami po natin dito, some of us, Christians for 5 years, 10 years, pero nananatili po tayo nakaupo. Amen? Nananatili lang po tayong listener. Ngayon po, maybe the next season is sabi sa iyo ng Lord, tumayo ka na anak. It's now time for you to be used. Amen? Amen po? So sabi niya, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi. And indeed, this paralytic was healed. Amen po ba? Amen. And the last po is Matthew, the tax collector, his encounter with Jesus. In verse 27, sabi po dyan, pagkatapos noon, umalis si Jesus at nakita niya ang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. No po. Alam niyo po, I really love those words. Matthew, Mark, Luke dyan, pag naririnig ko po yung follow me, parang ako po yung kinakausap ng Lord to always follow Him. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, follow God. Amen. Follow Him. So ayan po. Next. Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. No po. Ganun po ang nangyari. Meron pong nangyaring pagsunod at pagbibigay ng buhay sa buhay ni Matthew. No? So next po. So gusto ko lang pong i-summarize. No? Sa number 1, yung buhay ng mga fishermen. Sinabi ng Lord, launch into the deep from nothing to overflowing blessing. Number 2 sa leper, go! Amen po? Kaya po, in moving, sabi ko po sa inyo, it's an action word eh. Hindi pwede na you are expecting a new season from God. You are expecting great things from God. But you are doing the same thing. Kasi you will get the same result. Amen po. Ako po, kwento ko lang po mabilis sa inyo. Alam po to ng mga leaders. I have been struggling with my health dahil sa negligence ko rin naman. Noong unang panahon. No po, di pa ako makain ng gulay noon. No, walang exercise, puro junk food, no, preservatives, until I suffered physically. So alam niyo po, ang ginawa sa akin ng Lord, He instructed me no, na ayusin yung pagkain ko. Ayusin yung sa katawan ko yung exercise. Do you want to live longer? Alam niyo po, ganyan kami mag-usap ng Lord eh. Do you want to live longer? Fix your habit, sabi sa akin ng Lord. Alam niyo po, I started eating vegetables. Wow. Ang ni-request ko na po sa nanay ko ngayon, Ma, chop suey. Chop suey na po yung favorite ko ngayon. Di ba? Papaluto ako ng ampalaya. Alam niyo po, yan po yung mga ayaw kong pagkain noon. No? Ngayon po, hindi na po tayo masyado sa mga meat. Aging season na po yata ako ngayon. Aging season na. Wala na ako masyadong gusto sa mga meat. It's more on the fish, no po. So, and habang nasa Bicol po ako, no, sabi ko nga, Lord, grabe. The best talaga yung pinaglagyan po sa akin ng Panginoon. Fresh foods na po. Ang ganda ng lugar ko po doon. Nakakatakbo-takbo. Exercise. Alam niyo po, when I started exercising,
grabe po yung naranasan ko physically, na po, gumanda, naks. Alam nyo, kaya po blooming ako, hindi po dahil may boyfriend ako, no? Hindi, wala pong kinalaman yung boyfriend. Si Lord lang po yung nagpapa-blooming sa akin ngayon, no po? But alam nyo po, the very secret is to fix your habit, your eating, kasi nagre-reflect po yan lahat. And sabi ko, and to be honest po, the reason why gusto ko po ayusin yung sarili ko, unang-una ay sa ministry po, no? Yun po yung pinaka-goal natin. No, yung magamit tayo ng Lord mas mahabang panahon. Alam niyo po kasi nung struggle ako, nung di ko inayos yung sarili ko, ano kami ni Lord Lord, bahala ka. Wala kang gagamitin dito pagka ano, no? So, hindi naman din talaga kasalanan ni Lord, pero kasalanan natin, no? So, meron kang gagawin. Kung gusto mo mas ma-enjoy mo yung buhay mo, yung paglilingkod mo, yung ministry mo, yung family mo, meron kang gagawin. Amen po. Kasi nga, it's a partnership with God. Na po. So, next po dyan, sa number 3, sabi ni Lord sa paralytic, arise. Pag binasa niyo po yan sa Bible, sa English, ang ganda, arise. Kapatid, tumayo ka. Amen. Huwag ka manatili kung nasan ka ngayon. Hindi yan ang destination mo. When I was struggling way back 2010 po yata yun, kami sa family namin. Sabi sa akin ng kaaway, yan ba ang buhay Kristiyano? Alam niyo po, sabi ko talaga sa kaaway, this is not my destination. Naghihirap kami noon, nag-stop ako sa pag-aaral, wala kaming tubig kuryente. Alam niyo, may buhay sister, may grabe. Wala kaming tubig kuryente, lubog kami sa utang. But I declared, Satan, tumigil ka. This is not my destination. During that time po, hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari, but I trusted the Lord. I was singing in the Lord, nasa CR, naglalaba ako, no po kasi parang nakiki-give kami. My heart is rejoicing, not because of my circumstance, but because my heart is fixed na maganda ang plano sa akin ng Panginoon. So po, hindi ako makakapag-aral. Ito po yung comfort, grabe yung comfort na word sa akin ng Lord through Pastor Tony. Sabi ni Pastor Tony, hindi naman po di ka makakapag-aral, hindi ka kayang pagpalain ni Lord. Jeremiah 29:11. Nag-uumiyak po kasi ako nung kila Pastor. Manghihiram po ako ng pera kay Pastor pang matrikula ko. Yun po yung plano ko kaya pumunta ako sa kanila eh. No, but I received the best advice na po. No, that moment. And sabi ko nga, pag-uwi ko ng bahay, pinanghawakan ko po yung word ni Lord through Pastor Tony. And I just declared in the Lord, Lord, one day I will stand up and declare that I was blessed because of you. Amen po. So, ganun po ang Lord. Pag nanatili ka sa Panginoon, hindi porket yung season mo ngayon mahirap, ayaw mo na. Walang ayawan. Sabi niyo po sa katabi niyo, walang ayawan. Daddy, walang ayawan, Pastor. Amen po. Amen. Walang ayawan. Dumadaan man po tayo dyan. And we are not exempted. Alam niyo po, sabi ko nga, in the Bible, makita niyo po yung mga great men of God. Sabi ko nga po, si Elijah yata yun. The chapter ng una, nagpapababa pa ng apoy mula sa langit. The next chapter, nagtatago na sa bundok, di ba? Nagtatago na. Lord, kuhanin mo na lang ako. Ganun na yung word ni Elijah eh. Pero bakit hindi pa siya tapos? Amen po. Alam niyo po, lahat tayo may pinagdadaanan. Pero hindi po yan ang destination. Sabi nga, lagi po ito binabanggit ni Pastor Tony. Simula nung umattend ako sa church, lagi niya ito sinasabi, dadaan ka lang dyan. Amen? Dadaan lang tayo dito, hindi ito yung destination natin. And alam ko po yung destination natin sa Panginoon, matagumpay, pinagpala, amen, fruitful, amen po ba? Palapakan natin ang Lord. Ayan po, and yung kay Matthew nga po, follow me. He left all, rose up, and followed him. Kapatid, kung ikaw ba, sasabihan ka ni Lord ng follow me. Anong gagawin mo, kapatid? No? Will you also leave everything? No? Stand up and follow Jesus. No po?
nung tinawag po ako ng Lord, hindi ko po talaga alam kung ano yung plano ng Panginoon, kung paano gagawin. Na po. And yung word sa akin ng Lord that time, na nag-fasting kami sa Amadeo, while we are praying through Pastor Benji, ang word sa akin ng Lord, Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yun pa lang pong verse 1, iyak na ako ng iyak. And indeed, my life now is the Psalms 23. Pag binabasa ko po ang Psalms 23, nakikita ko po talaga yung buhay ko. Na yun po yung ginagawa sa akin ng Lord ngayon. And sobrang thankful talaga po ako sa Lord. Hindi ko man po masabi sa inyo how great is the blessing of God. But it's indeed overflowing. Sabi ko nga po, nung nasa Bicol ako, Lord, ano pa bang mahihingi ko? Na po, hindi na po tayo nag-iisip ng tungkol sa kakainin natin kasi alam natin, provided na ni Lord dyan. I can help my family and support my family. Di ba po, nagagamit tayo ng Panginoon. What else could I ask? Diba po? Kasi ang dami po ng blessing sa akin ni Lord. And indeed, sabi ko nga, Lord, grabe. Yung buhay na prepare mo sa akin, the best talaga. Jowa. Praise God. Kung ibibigay ng Lord, praise God. Kung hindi ibibigay, praise God pa rin. Kasi ang Panginoon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Amen po ba? So kung naaalala nyo po sa Psalms po yata yun, kahit sa pagputi ng buhok natin. Amen. Kaya mga kabataan, take it easy. Serve the Lord first. Mas masarap, alam nyo, eto ngayon ko lang to sasabihin sa inyo. Joke lang. Makinig kayo sa akin. Mas masarap pumasok sa isang relasyon na buo kayo at nagawa nyo lahat ng paglilingkod muna sa Panginoon bago kayo pumasok sa isang relasyon. At lalong-lalo na magamit muna kayo sa family nyo. Alam nyo po, ang sarap. Ang sarap pong gamitin ng Lord sa family, maging blessing ka. Sobrang sarap po. Sabi ko nga, Lord, sana lahat ng mga kabataan maranasan ko ano yung naranasan ko. That you are able to give your parents allowance, no? Kung anong gusto. Diba? You can provide for their needs, yung pagkain nila. Alam niyo po, nakaka-fulfill pala. Mga kabataan, listen. Nakaka-fulfill bilang anak na magamit ka ng Lord, na makita mo yung ngiti ng nanay mo. Pag binibigyan mo ng envelope. Alam niyo po, grabe na nagumapaw po yung heart ko every time na makikita ko po yung mama ko. Na po, kasi naniniwala po ako yung hardship nila. No, 'di ba po sa mundo, sabihan ka na, they are not your responsibility. Daanan ko lang po to. But you know what, mga kabataan, no, their hardships, lahat ng sacrifices nila, hindi nyo alam yung mga iniyak ng mga magulang nyo. Mama ko po at her young age, namamasukan na para makapag-aral, nangangatulong para lang makapag-aral sila. Wala pong sweldo, take note ha. Bibigyan lang sila ng baon, pakakainin para lang makapag-aral. That's how hard her life is. Kaya sabi ko po, Lord, nung tinawag po ako ng Panginoon, alam na Lord yung heart ko na Lord gusto ko gamitin para sa family ko. Pero kung tinatawag mo ako Panginoon, sige Lord, let's go. Alam mo kung ano yung plano mo sa akin. And natutuwa po ako sa Lord na makapagbigay po sa family ko ng pampagawa ng bahay. Grabe, nagagalak po yung heart ko na I was able to save money para sa papagawa ng bahay namin. And hindi lang po yun. Alam niyo po, ay yung plano ko sa family ko, dahil sa blessing sa akin ng Lord, ganun po yung plano ko sa kanila. Kaya mga kabataan, it's easy to be in a relationship. Maniwala kayo sa akin. Magaganda kayo. But to attain those achievements na ginamit kayo ng Lord una sa family nyo. Enjoy your season, your singleness. Enjoy it. Mas masarap maging single kasama ang Panginoon and you are achieving yung mga bagay na to. Alam niyo po, maraming kabataan, praise God, maraming kabataan na magsasabi sa akin na parang ang KJ naman nila. But believe me mga anak,
Believe me, masarap na pag nandun ka na talaga sa season na ibibigay yan sa'yo ni Lord, na nakapaglingkod ka na, mas masarap ma-enjoy yung relationship na yan. Na po. So, whatever your season right now, hanapin mo muna sa Lord yung kaligayahan. Wag sa ibang tao, wag sa mundo, wag sa material na bagay. And one day you will just sit down and alam niyo po, kakausapin mo lang si Lord na, Lord, grabe, ang sarap mabuhay. Nasabi niyo na po ba yun sa Lord? Na Lord, ang sarap mabuhay, ang ganda ng mundo, ang ganda ng buhay. Alam niyo po, while I was sitting sa jeep, ganun po yung usapan namin ng Panginoon. And my heart is so fulfilled in the Lord. No, kaya po, naniniwala po ako maganda po yung plano ng Lord sa buhay nyo. Whatever you are going through right now, dadaan ka lang dyan. But the good news is, there's a good ending. Your destination with Jesus. Victorious, blessed, favored, complete. Amen? Pinagpala ng Lord. Hallelujah. Next po. Ito po papakita ko sa inyo. Yan po yung wineskin. And this is you. Diba? New season, new you. Amen. Sa totoo lang po, hindi laging ang season natin laging, hindi po plain talaga yung buhay na masaya lang. Hindi po. Like the Ecclesiastes 3, pag binasa nyo po yun, mauunawaan nyo po kung ano ang tunay na buhay. But through all of that season, sabi nga ni Pastor Tony kanina, the ups and downs, that's true. We are not exempted. Why? We are still in flesh. Dadaan tayo dyan eh. Wala pa tayo sa langit. Sa langit po yung talagang no weeping na. Diba? Kasama mo na doon si Lord. No? But the good thing is, with every season, kasama mo si Lord. Sabi ko nga, Lord, that is the very confidence that we have. We will go through this season, but because we have you. Diba po? Yun yung assurance mo na maganda yung kasunod, maganda yung ending, na hindi lang ganyan yung buhay mo because you have Jesus. He is your confidence. Amen? Praise God. So next po, new season, new wineskin, new mindset. Sabi mo sa katabi mo, new mindset. Amen. So next, are you excited for the next season? Amen. Woo! Alam niyo po, ipakita ko lang po lahat nung sinave ko po sa phone ko with regards to this topic po. Ayan po. So how many of us here are afraid or not interested for a new season simply because it's inconvenient? Sino po dito yung sabi nga po dito, yung alam mo naman kailangan ka, tinatawag ka dito ni Lord, pero ayaw mo kasi it requires a sacrifice. Sino po dito nakakaramdam niyan? Diba? Ayoko maging leader kasi, ayoko mag one-to-one kasi, ayoko mag-lead ng care group kasi, diba? Minsan itutulog mo na lang eh. Pero dahil may care group ka, diba po? You will prepare, you will message them, remind them. Sabi ko nga, nung nakaupo po ako dun sa labas po ng Dirty Kitchen sa pastoral, sabi ko, Lord, minsan ang sarap pala ng ganun, no? Yung pupunta ka lang sa church, isipin mo lang yung sarili mo, di ba? Na matapos mo yung pananampalataya mo. But how about the leaders? Their lives, grabe. Isipin niyo po, hindi lang yung sarili niya, iniisip niya. Yung mga care group leaders niyo po, thank them. Our pastors, thank them. Bakit? Pwede naman, sarili na lang nila isipin nila, bahala kayo dyan mga kapatid. Titigas ng ulo nyo. Pero bakit sila, di ba? Talagang lahat, gusto nila lahat tayo kasama sa finish line. Kaya kahit mag-sacrifice sila ng tulog, ng family bonding nila, ng finances nila, di ba, ng emotion nila, ng time nila, they do it. Why? Why? Because their love for God and their love for you. But most of us, halos di natin maalala yung mga leaders natin. Kaya po mga leaders,
May Starbucks po tayo mamaya. May Starbucks po tayo mamaya. Ganun eh, no? Praise God. No po, so, let's take time. Let's take time. Seriously po, let's take time to honor our leaders. No po, honor our pastors. Bigyan niyo po sila ng letter. Alam niyo po, si Pastor Tony, letter lang yan. Pero grabe po yung appreciation ni Pastor Tony because of the encouragement that we can give them. No, yung sabihin lang po natin, Pastor, napagpala po ako sa salita ng Lord through you. Di ba po? Minsan, papasok lang tayo, lalabas, hindi man lang po natin kinamusta yung mga pastor natin. Kamusta po kayo, Pastor? Di ba po? Minsan, pag pumapayat si Pastor, parang pumapayat si Daddy Message nga ako, ate, ano kayo magandang merienda sa Daddy? Dati po, siopaw lang si Sister Mayan pag umuwi galing trabaho. Madala po ako siopaw kala Pastor Tony kasi gusto niya po yung bola-bola. Ayun po. So, but God is good. Amen. Hindi po tayo nananatili sa bola-bola, sa siopaw. Amen. Marami po blessings si Lord. So, sabi mo dito, ayaw ko magtrabaho kasi it requires sacrifice and inconvenient. Yes, pinagpala ka ng Lord, pero ayaw ng Lord ng tamad. Amen. Ayaw ng Lord ng tamad, kapatid. There's an action. Para kapag palayan ng Lord, you need to use the ability He has given you. The wisdom. Amen. Binigyan ka ng Lord ng paa, kamay, at ng buong pagkatao mo to use for Him. Don't just wait. Go, arise, launch into the deep. Amen. Challenge yourself. Kung gusto mo mas gamitin ka ni Lord, challenge yourself. Alam niyo po, nung nag-start ako sa Lord, gusto ko mas makilala pa ang Panginoon, mas gamitin niya. So every day, reading the Word, gumigising ka ng madaling araw to pray or matutulog ka ng madaling araw kasi yung mga kapitbahay namin medyo maingay. So, madaling araw ka magde-devotion. Alam niyo po, it takes action for you to know more about God. Kasi kung aantayin mo lang tapos wala kang gagawin, sabi ko nga po, revival comes from within. Hindi po yan dadating, antayin mo lang, tapos na-bless ka sa preaching, and then tapos na. Hindi po. We have our part. Pag uwi, upo ka sa kwarto, kausapin mo si Lord, manalangin ka, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Amen po. Next. The Israelites, some of them just want to remain in Egypt because they can barely live there naman. Yes, alipin pero nakakakain naman. Okay na dito kahit papano meron. No, sometimes may ganyang mindset. Alam niyo po, minsan nakakalungkot. Kasi may mga nakakausap po ako Kristiyano, parang ganito po yung mindset. Na parang, oh, okay naman sis. Okay na ako dito. Ganun lang po, parang wala pong goal at tunay na pagkaunawa kung ano yung nais ng Panginoon sa Kanya. No, sometimes we are too afraid to move into a new season because we're afraid of the process of the journey. Alam niyo po, minsan, di ba, nakakatakot talaga lumabas ng comfort zone. Pero paglabas mo ng comfort zone, naalala ko yung kinikwento ni Pastor Felix. Di ba yung palaka? Pastor Felix. Yung palaka, nasa lang po siya ng kalabaw yata yun. Di ba? So lumabas siya, nakakita siya ng, ilog? Ilog. Diba? So sarap. Nung una, lang ng kalabaw, yung madumi-dumi lang ng kalabaw yung siniswimmingan niya, nakapunta siya ng ilog. So ang sarap. Meron pa palang mas matindi pa pala doon. No, pero kung hanggang sa nakarating siya ng dagat, na ganito pala kalaki ang tubig. Pero kung nanatili siya doon sa liguan ng kalabaw, di ba? O ng baboy, hindi niya makikita yung dagat. Sabi mo, kaya ba akong gamitin ni Lord? Nauutal-utal nga ako eh. Hindi ko kaya mag-share. Dito na lang ako. Ganto na lang ako. Pero yun pala, when you start sharing, alam po namin yan. Kasi dati kami, pagpupunta kami ng Luneta, tuturo na kami ni Pastor. So actually po, kanya-kanya na kaming medyo layo-layo kay Pastor Tony kasi, share mo na yun. Pastor, di ba? At first, mahirap. Pero
alam niyo po, habang nagsishare, doon mo lang makikita at maano na, wow, hindi po kasi kayo ang magsasalita, si Lord. Ang kailangan lang ni Lord, vessel na willing. Sabi nga ni Pastor kanina, willingly, di ba? Sacrificially, totally, all out sa Lord. Even I po, guilty din po ako minsan sa K-drama. Guilty din po ako dyan minsan. And the Lord is speaking to my heart na there's so much more. Sabi sa akin ng Lord, you are not an ordinary woman of God. Grabe po, no? Sabi ko, Lord, ano ba yung gagawin natin? Sabi ng Lord, you are not an ordinary woman of God. You have a calling to fulfill. No? So sometimes we are just complacent, pero meron pang pinapagawa si Lord na okay naman, maraming uma-attend naman na doon. Pero ang sabi ni Lord, go out na po. And ang next na pinagpe-pray ko po sa Lord, mayroon po kasing malapit na elementary school doon. Kasi ang word sa akin ng Lord, i-break niya na po yung curse sa next generation when it comes to idolatry and religiosity in that place. And meron pong school na malapit. Yan po ang next na pinagpipray ko sa Lord. Na Lord, I want to reach out sa school na to. Kasi sobrang dami pong kabataan doon sa lugar na yon. So, pag-pray niyo po ako. So, if we will just stay inside and wait, and hindi tayo mag-reach out, antay lang tayo ng papasok. Di ba po? Yes, meron. Meron naman po talaga pumapasok doon. Kahit hindi mo in-invite. Yun po nakakatawa. Hindi mo in-invite pero pumunta. And the Lord is moving sa Cambulaga. Nakita niyo naman po yung ating mga kapatiran doon. Praise God. No. Pag-pray niyo po sila, marami pa pong gagawin sa buhay nila ang Lord. But I believe na po, hindi itatayo ng Lord yung napakalaking SMHG doon. Amen. Nang walang gagawin ng Lord. God is going to use SMHG to transform Sorsogon. Yan po yung pinagpe-pray natin sa Panginoon. Praise God. Ayan po. And ako personally po, sa pagpapagawa ng bahay namin, no? Parang nung una ayaw ko na rin. Kasi magde-demolish ka, maglilipat kayo ng bahay, di ba? Yun nga, hassle sa mga kapitbahay kasi ang binigay na time frame sa amin is 3 months to 4 months. Tapos mangungupahan. Di ba? Tapos mapapagod ang mama ko. Alam niyo po, God is so good. No? Meron pong pinagpalang anak ng Lord na ginamit ang Panginoon para hindi na po ako mangupahan for that long months. No, meron na po kaming titirhan. 2 floor. 2 floor yung bahay na titirhan muna namin while ginagawa. At nakakatawa po doon, wala po tayong rent. Diba? So, blessing? Amen! Blessing ng Lord, and I believe God will bless her even more, no? Sabi nga, alam niyo po, one of God's word to me, I will bless those who will bless you. No po? So, naniniwala po ako, pagpapalain ng Lord yung taong ito, and praise be to God. So, ayun po, ang dami ko pong agam-agam na magde-demolish, yung permit sa City Hall. Kagagaling ko lang po sa City Hall nung 27, di ba? Pagtapos ng Pasko, nasa City Hall ako. Ang dami pong requirements. Sabi ko, Lord, grabe. Ang daming gagawin. But, while thinking, this is what I prayed for many years na mapagawa yung bahay namin. Kasi kahoy lang po yung bahay namin. Tapos isang anay na lang po ang pipirma, babagsak na. Sabi ko nga po, baka paghagis ng 5-star dun sa baba, yung impact, wala yung bahay namin. And I envision the blessing of God. Kasi sabi ko nga, Lord, hindi ako magpapatayo ng bahay namin, ikaw. And I will tell the people and the people around us, doon po sa Eskinita, they will see your goodness in our lives. Na po, wala po kaming patro de pamilya. Pero ito yung lagi ko pong declaration, Lord, you are the God of this house and you are the head of our family. And you are a very responsible Father. And indeed, God is so good. Pagtapos po ng bahay namin, papakita ko po sa inyo. Praise God. Next po. Ayan. Question, what is the new season you are expecting from God?
No? Sometimes, God will put you into a circumstance to bring you to the next season. Medyo maliit po pala, no? Moses' circumstance with Egyptian brought him to his calling. Joseph's slavery brought him to the palace. David's Goliath brought him to kingship. Diba? Excited tayo for the harvest season? But what if the next season is the pruning season? Amen. The sowing season, character building season, the crushing season, no, the preparation. But with all of that season, know and understand that God is preparing something big, kaya ka pinadadaan dyan ni Lord. He's preparing you for something great. Amen? Next po. Just because it's a difficult journey does not mean it isn't also a good one. Diba? Pagkasama mo si Lord, marahil like the Israelites, meron talagang desert. Pero ang destination, ano po? Anong prepare ni Lord? Promised land, flowing with milk and honey. A healthy land. Amen po? So minsan dadaan ka sa desert, pero hindi yan ang destination. Pero may purpose si Lord dyan. So that you will see that what you are going to have, hindi yan dahil sa iyo, kundi dahil sa Panginoon. And mas lalo ka magiging dependent. Sabi ko nga, Lord, alam niyo po ako, tahimik lang ni Sister Man, pero marami rin po ako pinagdadaanan. Pero those circumstances are the things na nagpapakling on sa akin si Lord, sa Panginoon. And I fully understand that without God, I am nothing. Wala po tayo kung wala ang Panginoon. Amen po. So, the reason why kailangan po ng season ng molding, ng pagtuturo ng Lord, bakit? Baka one day sabihin mo, that's because of you. Kaya ka nandyan. Amen po. So, next po. Happy New Year and God bless you.